ito seryosong usapan. People are wondering parang kung minsan sa pananaw nila, they think that some trades na nangyayari that are consummated are lopsided. Of course, we can argue, paano mo ba sasabihin kung lopsided o hindi? How do you value players? Ganyan. Siyempre, di ba, parang mabilis kasi sabihin na, ito lopsided yan, lugi yung isang team, whatever, whatnot. Pero, sige, level 1 of the discussion. Assuming that some trades are indeed lopsided, what is wrong? Hindi yung mabanggit. Basta, let's say there's sabihin natin, maybe we agree that a certain trade is lopsided. Is it necessarily wrong to have a lopsided trade? Even if, let's say, you can make an argument, teams can do whatever they want. Kung ayaw nalang manalo, that's their thing, it's their business. I think hindi yung lopsided trade mismo yung problema ng mga tao, ng mga fans. I think yung problema na nakikita nila is if teams are being controlled by other teams. So that's like yun yung problema. Kasi sa NBA pag nagkaroon naman ng lopsided trade parang ganoon eh. Wasn't that Memphis yung diba? Kay Pau Gasol, diba? Lopsided parang yun, diba? Lopsided pero may cash considerations and they declared. They declared kung yung kasama. Wala yung feeling or parang iniisip mo na itong Lakers na to kontrolado nito yung Memphis. Pero I think here in the Philippines, yun yung issue ng mga fans. Na parang, niloloko na lang ba tayo nitong liga na to? Na isang grupo na lang ba yung nagpapatakbo o dalawang grupo na lang? I think, yun yung nagiging reklamo nila. Another angle to look at it, I won't say the names na lang, but this coach traded a player in exchange for picks. And the fans love this player. And for them, it seemed like a lopsided trade, but in actuality, the coaches really wanted to trade him just para lang ma-release na siya. And it seemed like a lopsided trade in terms of the name for the picks, but it actually helped the team. So may mga ganong angle na pwedeng tignan din in terms of the head coaching, the head coaches. Mag-worry. Sinasabi kasi pag minsan nawawala yung parity within the league, pero minsan nga yung sinasabing mas magaling na player pagka tinitrade mo sa ibang team, pagka kung mabibigyan naman ng mas malaking playing time doon, I think mas okay yun pagka kunwari free blank, di ba? Dati may mga free Doug Kramer, free Noy Baclao, yung mga gano'n. Free Magumar siya. Kasi nito huwag yung pawalan. Huwag yung pawalan. Mapunta ka sa tukaan. Sipi mo, manok ang hawak mo. I always look forward to yung parity sa league para at any given game day first game, second game, mas gusto mo yung bakbakan maganda. Maganda yung bakbakan palagi, hindi yung talagang may super team ka and may doormat team ka. Mas maganda pagka pantay-pantay lahat. I'll follow up on what Doug and Magu said. Benji, feeling mo ba sometimes yung mga tao are quick to label a certain trade na lopsided ka agad? Kunwari, si Benji, itinrade mo dati para kay Richard Del Rosario, payag ba kayo? Hindi, pag-Rosara na yung liga. Wala siya rin. Paano pag Richard Del Rosario plus 2 first round pick? What if sabihin ko? Hall of Famer to! Hindi, di ba, Benji? The only rookie MVP. Tapos, Junmar Fajardo tsaka yung dalawang pick. Yun na nga, paano yun? Mabilis tayo mag-judge kung, ako lugi. Hindi kasi, minsan nga, halimbawang sobrang galing ng player, isa sa mga inaasahan mo sa team, pero pag na-release mo naman, kumbaga, magkakaroon ng medyo maganda yung leeway nung salary cap nyo. Kumbaga, parang gagaan makakakuha ka ng ibang player. May angle din na gano'n. Ngayon naman, isa nangyaring, may kinuha dalawang player. Tapos, nirelease yung isang magaling, yung dalawang player hindi nagagamit. Pero sa tingin naman ng coach, hindi niya ginagamit yan. Pero sa akin, magagamit ko yan. Mamamaximize ko yung talent ng dalawang yan. So, ganun din Hindi lang naiintindihan ng iba. Should not to say na, in the history of the league, never nagkaroon ng parang lopsided trade. No, we're not saying that. What we're saying is, baka kung minsan, kailangan din ng bigyan ng benefit of the doubt yung mga nagde-decide kung itong gusto ko, itong ganyan. Tulad ng sabi ni Jai, yung coach ba nagde-decide? That's another problem. Or pagdating ng coach, ano nangyari dito? Yung perception na sino man nagde-decide dyan. Yun nga para bang hindi klaro na
Sino ba makakasan niya? Ito na yung player mo. Pati yun na nga kaya nagugulat yung mga tao kasi minsan parang alam mo na yung player na yun gustong-gusto talaga ng coach eh. O, saktong-sakto siya sa sistema. Tapos bakit biglang natitrade? Parang 'di ba for some pieces na hindi naman masyado na-utilize. Kaya feeling ko dun nanggagaling yung galit ng mga tao. Pero then again, like yung sabi ninyo na kailangan bigyan rin ng benefit of the doubt, pati tingnan rin ng mabuti yung angles kung bakit ginagawa yung trade. Kaya nga nandyan yung commissioner eh. Kaya nga may trade siyang ina-approve, meron rin siyang trades na hindi pinapayagan. And actually recently madami siyang pinapa-revise, diba? I like it when they add draft picks. Dahil yung potential nun, kahit na next year, 2 years from now, 3 years from now, yung potential ng draft picks na yan. Pero I'd rather pagka first rounder sana. Bira naman yung mga second rounder na talagang grabing hugot like Jeff Chan, second rounder, Larry Fonacier, second rounder. Kasi pag inumpisahan mo sa history ng draft na si Richard De Rosario, top overall pick na second round. Si Richard dito. Patay na. Alam mo, hindi nakatulong sa discussion natin yan. Na binabagay natin si Richard. But I think kasi I think we're probably guilty of it also. When we look at a trade, ang gusto kasi natin, patas. Na star for star. Star for star. Parang LeBron, Kobe, gano'n. Gano'n. Kailangan, tapos kulang na lang position per position. Wing to wing, ganyan, guard to guard. Ba't nag-trade ka pa kung parehong wing-wing, tapos pareho or bilangan ng stats. Ito, PPG ni ganyan. Ito, ang PPG nito, ang baba, ganyan. But then, total meron tayong 2 current and 1 former player dito. Hindi ba nangyayari din? Kahit yung mga sinasabing star player, kahit yung mga fan favorite pa, ayaw talaga ni coach. Ayaw ng management. Saka, diba? Maraming ganun. Saka isa pa example, nakikita mo magcha-champion yung team mo eh. Kaya mo mag-champion, pero wala kang veterano eh. Mag-give up ka ng isa, lagyan mo ng isang veterano na sigurado magcha-champion kayo. Parang ganun eh. Bibigyan ka ng 2 years nun, pasok kayo sa finals. Then after dun, bahala na, panibagong isip na. But I think for fans, I don't think they try and look at it at that point. I think they just want to look at the paper and they say, hindi patas yan. Yun nga ang hindi lang naintindihan ng iba. Pati nga yun, meron na talagang pre-notion yung mga fans na parang kinokontrol lang naman tong team na to para which is yun nga, which is hindi mo naman masisisi rin. Nagagaling mostly yung mga reklamo nila or duda or na hindi tama yung trade na to. You think yun more than the issue of yung parang unfair trade, it is yung parang they're wondering, teka, di ba talaga yung gusto nyo? Sino ba talaga may gusto niyan? Diba? They probably want to have a problem to say both teams. Ito lang yung gusto namin. Gusto namin talaga bawasan yung star player namin. Yeah. Diba? Iba ganun eh. Less is more. Diba? Less is more. The truth is we can only speculate because the real answers lie in their teams lang. Yun na yun eh. Kasi sila talaga nakakalam. Did we really want this player or did we... Kasi iba mismo magugulat tayo. Meron pala dyan yung mga medyo mabigat na pangalan. Tapos gusto pamigay. Wala kapalit. Kasi nung ganun, diba? During my time, pag yung coach sa management magdi-decide, sinasama nila yung captain and co-captain ng team. Before. Parang ano sa tingin nyo? So, at least... Yun yung times na bihira pa yung mag-trade. At least, hindi, uso na rin. Pero hindi naman yung ganitong sobrang mag-trade na, di ba? Iba kaagad yung ano. Dati ganun eh. Para Latin ball. I will have you make the last statement here. Pagdating sa mga trade na parang paano ba dapat tignan ang isang trade before you make a decision na bago ka mag-tweet o bago ka magbigay ng... Bakit sino ba nag-tweet? Hindi wala. Sinasabi ko lang kasi marami kasi, di ba? Very emotional tayo when we react to mga trade eh. Si Luigi. Luigi, ang anak ni Eric Altamirano. Kasama ni Marco. Ni Mario. Sige, tuloy mo. When looking at trades, siguro tingnan natin yung pros and cons. Yung mawawala at magigain ng parehong team. Diba? And hindi lang yung for the purposes of the present, pero for the future also. And syempre hindi natin maintindihan yung salary cap and everything. But I think the present system na yung commissioner ngayon na nire-review na talaga niya yung trades, I think that's correct. So we cannot really fully judge
kung ano ang tamang trade at ang mali na trade. Dahil malalaman lang yan dun sa dalawang teams kung anong mabibenefit talaga nung dalawang teams niya. Kung Jai Reyes for Calvin Abueva. Ay, kagaguhan na yun.